Isa ka bang estudyante na nangangarap na maging teacher balang araw? Ayan. Hindi kaya magbago ang iyong dream kapag narinig mo ang mga nagva-viral na issue ngayon sa patungkol sa mga estudyante at guro? Isa na rito yung nangyari sa Elizarde National High School sa Maca, Davao de Oro. Ito lamang July 27 nangyari ang insidente kung saan recess time daw at sinita ni Sir ang isang grade 10 students dahil ito ay may suot na hikaw kung saan ang pagsusuot ng hikaw ay pinagbabawal sa kanilang school regulations. Oh my God! Sinita ni Sir si grade 10 student. Ngunit matapos itahin ni Sir, si grade 10 student ay nagalit at hinamon pa ng suntukan si Sir. Sa unang parte daw, napaghiwalay ng mga estudyante si teacher at si student. Pero mga ilang sandali lamang, meron daw sumapak kay Sir mula sa likuran at pinagtulungan na yung teacher na bugbugin itong dalawang estudyante na sa kalaunan nabatid natin na yung palang tumulong sa kanya ay kapatid din nitong grade 10 student. Si Sir ay mga nagdamo ng maraming sugat sa kanyang katawan at mga bukol. At dahil sa insidente, dinala sa pagamutan ang guro at si mailalim naman sa pangangalaga ng Municipal Social Welfare and Development Office ang dalawang minor de edad na mag-aaral. Samantalang, nagsagawa ng hiwalay na investigasyon ng Department of Education of Davao Region at ang School Division Office ng Davao de Oro kaugnay sa insidente. Grabe ang tatapang ng mga estudyante ngayong mga panahon na to. Kami kasi noon sa panahon namin, mga batang 90s, mga batang 80s, no? Sabihin natin ang disiplina ng panahon namin is masyadong mahigpit. Yung mga lumilipad na chalk at eraser, at saka yung mga stick na pamalo sa kamay is normal na normal yan sa amin noon. Isang way yan ng pagdidisiplina. Pero sa panahon ngayon, hindi na yan pwedeng gawin ng mga guro dahil marereport na sila ng child abuse. Paano naman yung mga teacher na ina-abuse naman ng estudyante? Sana magkaroon din sila ng protection, ano? Nakakalungkot lang isipin na ang isa sa propesyon na pinapangapangarap ng mga kabataan nung araw ay isa na ngayong kinatatakutan na maging trabaho ng isang magtatapos. Being a teacher is a noble profession, yun ang sinasabi sa amin dati or yun ang natatanda akong madalas sabihin sapagkat di ba wala naman magiging engineer, wala magiging arkitekto, walang magiging doktor kung walang mga teacher. Kaya sana no sa paglipas ng panahon bumalik yung mga respeto at paggalang natin sa ating mga guro.